Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, ating tatalakayin ang isang epektibong estratehiya sa pagtuturo na tinatawag na scaffolding instruction. Ito ay isang paraan ng pagtuturo na nagbibigay ng pansamantalang suporta sa mga mag-aaral habang natututo sila ng mga bagong konsepto at kasanayan. Ang scaffolding instruction ay parang pagtulong sa isang bata na natututo maglakad. Una, kailangan nila ng suporta mo para makatayo at makalakad. Sa pagtuturo, ang guro ay nagbibigay ng suporta sa mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga bagong konsepto at kasanayan. Ang layunin nito ay tulungan ang mag-aaral na magtagumpay sa isang gawain na sa simula hindi pa niya kayang gawin ng mag-isa. Halimbawa, kung ang mag-aaral ay natututo ng isang bagong wika, ang guro ay maaaring magbigay ng mga halimbawa ng mga pangungusap at mga salita na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Sa paglaon, ang mag-aaral ay magiging mas kumpiyansa sa paggamit ng wika at ang guro ay maaaring unti-unting bawasan ang suporta. Ang konsepto ng scaffolding ay may malalim na ugat sa teorya ni Lev Vygotsky tungkol sa Zone of Proximal Development or ZPD. Ayon kay Vygotsky, ang ZPD ay tumutukoy sa agwat sa pagitan ng antas ng pag-unawa ng isang mag-aaral sa kasalukuyang kaya niyang gawin ng mag-isa at ang antas ng pag-unawa na kaya niyang abutin sa tulong ng isang may kakayahang tao. Ang terminong scaffolding ay formal na ipinakilala ni David Wood, Jerome Bruner, at Gil Ross noong 1976 upang ilarawan ang proseso ng pagtutulungan ng guro at mag-aaral sa konsepto ng pagkatuto. At para naman sa halimbawa, habang nagtuturo ng pagbubuod ng kwento, maaaring magsimula ang guro sa pagbibigay ng sentence starters, gaya na ang pangunahing tauhan ay o ang suliranin sa kwento ay unti-unting binabawasan ng guro. Ang tulong habang natututo na ang estudyante kung paano buuin ang sarili niyang buod. At para naman sa buod, ang scaffolding instruction ay gabay na pansamantala lamang para matulungan ng mag-aaral na matutunan ng mahirap na konsepto ng aralin o kasanayan. Habang lumalakas ang kakayanan ng estudyante o ng bata, unti-unti itong inaalis upang makamit niya ang independenteng pagkatuto sa isang aralin. Ang modeling sa pagtuturo ay isang estratehiya kung saan ipinapakita ng guro sa mga estudyante kung paano gawin ang isang gawain, isipin ang isang konsepto o lutasin ang isang problema. Ang layunin nito ay nagpapakita ng isang huwarang proseso na maaring tularan ng mga mag-aaral. Ito ay isang uri ng learning by example. Ang proponent ng modeling bilang bahagi ng social learning theory ay si Albert Bandura. Ipinakilala niya ito noong 1961, lalo na sa kanyang sikat na Bobo doll experiment. Ipinakita ni Bandura na natututo ang tao sa pamamagitan ng paglumasid at pagkaaya sa iba. Isang konsepto na naging batayan ng modeling sa edukasyon. At dadako naman tayo sa halimbawa. Kung ang leksyon ay tungkol sa paggawa ng talatang naglalarawan, maaari magsulat ang guro ng isang halimbawa sa pisara habang itinuturo niya ang bawat hakbang. Halimbawa, una ay ang pagpili ng paksa, tapos ay ang paggamit ng mga salitang naglalarawan sa anyo, amoy, tunog, lasa o pakiramdam. At pagkatapos ay ang pagsasaayos ng mga idea para makabuo ng maayos na talata. Sa mga ganitong paraan, makikita at maririnig ng mga estudyante kung paano ito gawin bago sila magsimulang gumawa ng kani-kanilang sariling mga talata. At dadako naman tayo sa buod. Ang modeling ay isang paraan ng pagtuturo na ginagamitan ng aktwal na pagpapakita o halimbawa mula mismo sa guro. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa pagsulat ng talata, hindi lang ipapaliwanag ng guro kung paano ito gawin. Dapat ipapakita rin ng guro kung paano niya ito
isinusulat. Dahil dito, nagkakaroon ng malinaw na gabay ang mga estudyante at nakikita nila ang proseso. Naintindihan nila ang mga dapat gawin at mas nagiging handa sila sa pagsasagawa ng gawain sa kanilang sarili. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagmamodelo, hindi lang basta sinasabi ng guro kung ano ang dapat gawin. Ipinapakita rin niya ito ng malinaw. Ang pagkakapareho ng scaffolding at modeling ay parehas na layunin nilang makatutok sa pagpapadali ng pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa mga bagong konsepto o kasanayan. Pagdating naman sa gamit, ang kanilang pagkakapareho ay ginagamit ng guro upang tulungan ang mga estudyante na unti-unting na mauunawaan at maisagawa ang isang gawain. Pagdating naman sa interaktibo, parehong nangangailangan ng aktibong papel ng guro at maaaring samahan ng pakikilahok ng mag-aaral. Ang huling pagkakapareho ng scaffolding at modeling ay ang bahagi ng konstruktivismo. Nakabatay sa idea na natututo ang tao sa pamamagitan ng aktibong pagbuo ng kaalaman mula sa karanasan. Punta naman tayo sa pagkakaiba ng scaffolding at modeling. Ang layunin ng scaffolding ay matutong maging independent ang mga mag-aaral. Samantalang sa modeling, layunin naman na magkaroon ang mag-aaral ng konkretong halimbawa bilang gabay. Sa papel ng guro, sa scaffolding ang guro ay gumagabay lamang at nagtatanong upang unti-unting maunawaan ng mag-aaral ang konsepto. Samantalang ang modeling, ang guro ang pangunahing tagapagpakita ng proseso bago ito subukan ng estudyante. Sa pag-unlad ng mag-aaral, sa scaffolding, unti-unting binibigyan ng kontrol ang mag-aaral sa sariling pagkatuto. Samantalang sa modeling, nagsisimula muna sa pagkopya o paggaya bago lumipat sa sariling paggawa. Halimbawa ng estratehiya ng scaffolding, pagbibigay ng sentence starters, guiding questions, and graphic organizers. Samantalang sa modeling, pag-think aloud ng guro habang binabasa ang tula o ginagawa ng pagsusuri. Sa madaling salita, sa scaffolding, tinutulungan mo ang estudyante na matuto. Samantalang sa modeling, ipinapakita mo naman sa mga estudyante mo kung paano matuto. Pareho silang mahalaga para sa epektibong pagtuturo.